Okay, so good evening. So, si Jade, si Chrisma na, si Jade, alam mo na yung sports, na alam mo na yung pasikot-sikot sa sports writing. So, i-ano mo na lang, enhance. Si Chrisma naman, na bigyan ko na ng introduction no, last week. Yan. Si Marcel, Marcel, di ba you are part of, of collaborative. So ngayon, ang collaborative natin ay kailangan talaga hindi lang isang skill ang kaya niyong gawin. So, you might become the sports writer of your team. Tapos, ikaw din yung sa photo journal. Ayan. So, kung sino yung ano kasi, kung sino yung available, sino yung meron pang additional skills. Yes. Yung meron pang maiko-contribute no, sa team or sa grupo. So, sila yung gagawa. So, since you have a camera, so, sa'yo na yung photo journal. Diba? So, ano din pala tayo, magte-training din tayo ng collaborative bukas. Yan. So, isa-send ko mamaya yung schedule of training. Online. Online yun. Tapos, ayan. So since medyo kulang ang ating ang ating members ng collab. So kailangan need pa tayo or we still need two more members. Yan, both sa English yata one, sa Filipino dalawa pa ang kulang. So kung sino yung baka meron kayong classmate na interested interested na sumali. Yan. Kasi si Princess, umayaw na siya eh. Ayaw niya na ng ano. So, one more member for English collab and two more members for the Filipino collab. Yan. So, sana ay mabuo natin siya before October. Okay. So, let's have sports writing. But si Mark ay wala pa. Nabasa ba niya yung ano? Si Mark naman, sports writer sa English. Yan. So, si Marcel sa Filipino ng collab. Okay? So, i-review ko lang yung notes natin. Yan. So, yung mga umattend ng journalism camp, meron na kayo nito. Ay, hindi yan. Eto. Yan. So, ibibigyan ko na lang ng copy si Marcel. Ayan. So, sports writing. So, example ng sports article. Ayan. So, behind the remarkable performances of Florante Carrion and Paul Gonzalez took all the Rojas National High School could offer before hacking out a close 60-59 win in an exhibition game held at St. Ferdinand College Court here Tuesday. Yeah, so this is what we call the lead of the news. So kung titingnan nyo, kung i-imagine niyo yung nangyari dun sa game, close win siya, 1 point lang ang lamang. Ayan. So tapos ang naging focus niya ay yung players. Diba? Yung remarkable performances of Carrion and Gonzalez. Ayan. So, tapos yung when, Tuesday, where, St. Ferdinand College Court. And type of game ay eto, exhibition game in, ano bang game ito? Free throw. So, basketball. Ayan. So, ayan. So, ito yung mga ito yung mga kailangan nating o kailangan ng isang sports writer. So, you have an interest in sports events, all sports event. So, kahit basta hindi lang isang sport. So, meron kang favorite. Now, you might have a favorite game or favorite sports, pero you must be able to understand all the game. So, you might be there might be different um, game kasi to be given by the judge or sa contest material. So it can be basketball, volleyball, badminton, taekwondo.
Yan, so dapat may interest ka doon. Tapos you know the rules and regulations of the event. Yan, so mas may edge yung mga writers na into sports talaga. Kasi mas madali nilang maipapaliwanag kasi alam nila yung laro. Yan. Tapos, you have knowledge of the jargon of sports. Yan, yung mga sports lingo na tinatawag. Yung mga words na ginagamit sa sports. Halimbawa, alam mo ang ibig sabihin ng traveling, alam mo yung foul, alam mo yung, basta lahat ng mga terminologies. Ayan. So, ito yung mga pwede nating isulat as sports writers. Ayan. Advanced story, pwedeng hindi pa nangyayari yung laro, ina-anticipate pa lang. Yan. So, dun sa advanced story, pwede tayong straight news, background story, or prediction story. O yan naman, coverage story. So, ito yung mismong nangyari na napanood mo. Yan, nasaksiyan mo. Tapos nire-record mo siya, nag-conduct ka ng interview. So, ayan, coverage story. Ito yung kalimitan na ginagawa natin sa dyaryo or sa Lumiere, coverage story. Tapos, sa mga contest din, meron din silang, minsan nagbibigay ng coverage story, minsan naman advance. Okay, ito naman advanced coverage story. Para din siyang advanced story. Ito kasi ay prediction. Yung advanced story, um, para siyang magbibigay ka ng opinion, ano sa tingin mo yung mangyayari. Halimbawa, sino ba yung mga manlalaro ngayon? So, halimbawa, yung ina-anticipate na paghaharap ng dalawang parehong malakas na manlalaro, let's say sa boxing. Yan, kunyari, Pacquiao. Dati, Pacquiao at Mayweather, di ba? So, ina-anticipate kasi yon. So, maraming naglagay maraming mga nagsulat ng prediction story. So, sabi nila, wala daw makakatalo kay Pacquiao bilang eight-time champion or ayun. So, yung iba naman, sabi nila, sobrang lakas daw si Mayweather. So, baka maigupo niya or matalo niya si Pacquiao. So, may prediction. Tapos may opinion ng writer. So, yung advanced coverage story, more on prediction lang. Okay. By the way, kapag hindi kayo bawal, sabi niyo, teacher, hindi naman ako marunong sa sports. And actually, si Teacher Rose, hindi rin ako into hindi ako masyado into sports, di ba? Alam niyo naman. Pero, nakakachamba naman tayo sa mga competition. Yan kasi, ina-analyze ko lang yung nangyari sa laro. Yan. So, tapos sinusulat ko siya sa paraang ma-action. Sa paraang um, yung magugustuhan ng mga readers or may imagine nila kung ano yung nangyari sa laro. Yan. So, kahit hindi ka sporty or hindi ka magaling sa sports, kaya mo pa rin, pwede ka pa rin magsulat ng sports news. Yan. Okay, ito naman, ito daw yung mga hahanapin sa isang sports article. Sinong nanalo, paano siya or paano sila nanalo, sino yung nakalaban nila, ano yung score, saan at kailan. So, yan yung mga pinakamahalagang detalye, no, sa isang sports article. Okay, so lead. Ang isang sports news, lahat naman ng balita nagsisimula sa lead. Pag sinabi nating lead, siya yung unang sentence ng isang balita or unang paragraph. Yan, oops. Ayan. So, ano makikita sa lead? Kasi, halimbawa, yung sports news mo, eto yung title. Yan. O, yung unang sentence, yun ang tinatawag na lead. So, yung title dapat catchy na. No? Talagang makukuha yung atensyon ng reader. So, kung catchy yung title, dapat ganun din ang lead. So, yung lead naman ay para basahin ng reader yung lahat ng yung buong storya. Okay? So, paano natin isusulat ang lead? Yan, pwede tayong kung ito, yung i-highlight natin yung iba't ibang element. So, pwede ang naka-focus or naka-highlight ay yung key play. Yan, yung yung pinakamahalagang pangyayari sa laro na nag
nagbigay ng ano, yung naging daan para manalo yung koponan na to or yung tao na to or yung manlalaro. Yan, halimbawa, ito ay the visiting Soliman High School. So, ibig sabihin, visitor sila. So, natalo nila yung, teka lang, Bomb, the Lacandula Batters with 6 runs in the third inning to subdue nerve-frazzling Lacandula Rally. 14-12 as they clinched the invitational game here in connection with the celebration of the school's foundation day. Ayan, so 6 runs in the third inning. Ano sa tingin mo ang ano yan? Anong game ito? Jade, what do you think this game is? Di ko po sure. Wait lang po. I'm not sure. Sige, search natin. Parang hindi ko pa po na ano yung word na inning eh. Pero, wait. I think it's ano po. Like, sinerch ko po siya and it's baseball daw po. Sa term po in baseball. Oo nga. Ayan. So, baseball siya. So, ayan. So, ayun. Yung key play, yun daw yung nagpanalo dun sa Soliman High School. Yan. 6 runs in the third inning. Okay? O pwede naman yung outstanding player. Sino yung MVP or yung pinakamagaling na ano na player. Yan. So yun ang naging focus nitong lead na to. Edward Ong of Ateneo de Iloilo after almost 4 hours of battle over the chessboard o chess naman. Minsan may mga keyword dyan na magsasabi sa atin kung anong klaseng game yan. Cup, the word coveted YCAM trophy after outwitting Philippine Science High School chesser William Santos in 27 moves of a Sicilian defense. Ayan. So, ito yung naging focus niya. Si Edward Ong. Yan, siya yung outstanding player. Pwede naman, analytical approach. Ayan, riding high on sizzling spikes and Tracy placing the Spitfire Ateneo Blue Dragons blasted Ateneo Blue Eagles Killers in the crucial third set. 1, 15-10, 11-15, 15-7. In the Jesuit Athletics meet jam. Yan. I think this is volleyball, no? Yan, ito yung spikes. Okay, so is analytical approach. Ayan, so binanggit yung mga scores. So 15-10, 11-15. So ang score niya ay 2-1. Diba? Kasi dalawang beses sila na nanalo. Dalawang set silang panalo. So analytical approach. So kung mapapansin nyo, nanalo sila sa first set, natalo sila sa first set. So yung third set ang naging kumbaga ay decisive game. Yan, kasi kung talo sila dito, talo na talaga sila. Okay? So yun yung analytical approach. Ayan, so yan yung pagsulat ng ano. So mapapansin nyo, yung mga word na ginamit, ayan, ano ba yung mga ayan, battle, 4 hours of battle, Spitfire, yan, tricky placing. So, malaro din yung mga words, di ba? Parang gumagalaw din, no? Ma-action din yung mga words na ginamit. So, sa English yan. Okay. Ayan. So, halimbawa, natapos na tayo sa first sentence. First sentence or first paragraph ng sports news. So, yung body naman, ito pwede nating i-discuss doon yung individual team or individual standing, decisive plays, best scores of the day, play-by-play, quotation. Yan. So, yun ang body, yung na yan, buong katawan na ng sports news, sports article. Okay, so ito daw yung mga elements that would make up a good sports article. So yung mga personalities, play-by-play description, statistics and comparison, quotes by the players, quotes by the trainers, background stuff. Yan, on players. So minsan, sa sobrang, yung mga avid sports fan,
nasusubaybayan nila yung mga player or yung mga teams. Diba? So, alam nila yung baga history. Halimbawa, ito bang team na to ay never nakarating sa semifinals. So, o yung school na to. So, ilang taon na silang sumasali sa palaro na to, pero hindi sila nakakaabot ng final. So, tapos ngayong taon na to, isa sila sa nasa finals na sila. So, ganun. Yun ang kumbaga, alam mo yung history ng isang player or team. Okay, importance of or the significance of the event. Ano yung kahalagahan ng laro na to? Or ano yung susunod? Halimbawa, nanalo siya sa laro na to. Ano yung susunod? Yun ba ay championship na? Ibig sabihin ba ay siya na yung number 1 sa buong Pilipinas or sa buong division? O, siya ba ay semifinals ba siya? O, dahil siya inanalo sa game na to, ibig sabihin ba, pasok na siya sa final. So, ano yung importance ng event na yon? Ayan, sa background of the game. Yung weather conditions, pwede nyo rin siyang banggitin dun sa body or sa sports news. Umuulan ba? Bagyo ba nung day na yon? Pwede nyo din siyang interesting din malaman yung weather condition at saka yung crowd, yung reaction ng crowd, no, dun sa team or dun sa player na yon. Yan halimbawa, hindi magkamayaw ang mga fans ni Pacquiao, ni Manny Pacquiao sa Araneta, ganyan, ganyan, or sa stadium na ganito. So, gano'n, di ba, nakaka-add din siya dun sa story. Yan, yung weather condition, tsaka yung crowd celebration. Okay, ito pala yung mga lingos and languages ng sports. O languages nga ang tawag nila. Ayan, basketball. Ayan. So, bibigyan ko, si Krisma naman ay may copy na nito. So, si Marcel, sisend ko sa iyo ito mamaya. Yan, baseball, boxing, chess, volleyball, soccer, football, track, tennis, badminton, swimming. Ayan. Ito pa. Okay, so mga salita. Ayan. Halimbawa, hindi nyo, pipili kayo ng mga words na ma-action. Ay. Pipili kayo ng mga action, hindi lang yung basta natalo or nanalo. Bawa, HRSC, tinalo ang, kunyari, St. Jerome. So, masyadong common yung word na tinalo or word na nanalo. Pipili kayo ng iba pang word na mas ma-action, mas creative. Halimbawa, bumandila, yan, namayani, nanguna. O yan, yung nanguna, ano pa rin nga yan medyo common pa rin. O natalo, nagapi, nagahis, magtotoo. So ito naman ay future tense. Pwede din naman na sa kanilang pagtotoo, gano'n. Nagsagupaan, nagkasubukan, nagpaligsahan. So yung kalaban, pwede niyo sabihin katunggali. Yan, pipili kayo ng mga synonyms ng words na yon. Tapos yung synonym niya ay ma-action. Okay, pinatumba, ginupo, nilampaso, pinulbos, tinambakan, pinayukod, pinakain ng alikabok. Di ba? May very creative sa sports. Yan. So, maglalaro kayo sa hindi lang yung laro yung game, pati yung mga salita, may laro din, no? Meron ding action. Ito example ng Filipino, Marcel. De Mesa, Sanico, Pinataob, Jacobe, Angeles. So, sa news writing kasi, hindi masyadong mahaba ang ating pagsulat. The shorter, the better. So, sa headline, sa pamagat, minsan inaalis na natin yung mga pampahaba. Diba? So, De Mesa at Sanico, Pinataob, sina Jacobe at Angeles. So, inalis na yung at, yung 80 at, pinalta na ng comma. So yung comma pwede siyang gawing at. 'Yon. Tapos yung I naman pwede rin siyang pamalit sa I o AY na salita. Yan. So ayan, 2-0. Ibig sabihin 2 2-0. Kung ba, 2 sets yung game, dalawang beses sila nanalo, 2-0. So ayun nga, ito yun. Tingnan nyo sa Pinatikim ni Naran, lead. Yan. Ito yung tinatawag na lead. Ibig sabihin nun, first sentence. First sentence ng balita. So, kung mapapansin nyo, isang sentence lang siya, pero para na siyang paragraph. Kasi,
nag-enter na dito. Yung second sentence ay enter na, kumbaga next paragraph na siya. Pero isang sentence lang yan. So sa news writing kasi, one sentence ay equivalent to one paragraph. So di ba kapag nagsusulat tayo ng essay, ang isang paragraph natin, mga 5 sentences, 6 sentences. Sa news writing, hindi. Isang sentence lang, isang paragraph na yon na matuturing. Yan. Tapos, so ayan. So tingnan nyo tong lead. Ito yung tinatawag na lead, yung first sentence or first paragraph ng sports news. Pinatikim ni na Ranly Rose de Mesa at Jamaica Sanico ang bangis ng Cabuyao Central School sa mamatid smasher sa si Merlin Jacobe at Angela Angeles nang sila ay magkasagupa. 15-8, 15-14 sa Pats Badminton Court, Pulo, Caboy, Laguna noong Setyembre 19 to 20. So sa isang sentence lang yan pero ang dami ng information. No? Nandun na yung who, what, when, where. Yan. Tapos yun na yung mga words na ginamit. Pinatikim, bangis, di ba? Ma-action din. Magkasagupa. Ayun. Tapos ito daw yung score. Kaya siya 2-0, 15-8, 15-14. So dalawang set, pareho silang panalo. Kaya 2-0 ang score. So yung score nilalagay natin sa headline. Sinasama natin sa headline. Okay, tapos ito naman ay yung mga ano na mga pangyayari sa laro. Yan. So tapos meron ding quotation. Ito mahalaga to, ha, magbibigay kayo ng quotation. Yung parang interview. Yan. Anong masasabi nung nanalo? Anong masasabi nung natalong team? Tapos pwede din yung coach nila, anong masasabi sa kanilang naging laro. Ayan o, mga quotation. Ayan. So, ayun din ang nagpapalakas sa isang news article. Yung meron siyang quotes. Okay, Padero, naghari sa takbuhan. Yan. O, ano naman ito? Track and field. Yan, nilampaso, o, diba? Nang malakidlat na si Jeremy Paderon. O, ganyan ang mga salitang ano nyo ha, gagamitin nyo, Marcel and Chrisma. Ang kanyang kalaban ng pangunahan niyan ng ang 100 metrong takbuhan sa katatapos sa palarong pambansa Dumaguete City, Abril 15, 19. Yan, o, di ba? O, CCS, pinabagsak ang gulo, 3-0. Tama, nilampaso. Yan. Ito naman yung mga words used in verbs used in sports writing. O sa English, ayan, bag, clinch, reign supreme, outsmart, shock, capture. Yan, you have to memorize or use these words. So instead na win, masyado kasing common ang win at saka beat. Ano ba? Win, beat. Yan, use these words. Lose, ganyan, lost. Very very common. Ito naman, Filipino. Ayan, nangungusa, nagkampiyon, pinaluhod, di ba? Pinabagsak, kumakot, o kapag madaming medals, kumakot ng parangal, ganyan. Bumandera, o yan, ganyan ang mga words ha, Marcel and Chrisma. Okay, tapos, sa mga nagsisimulang sports writer, sauluhin nyo tong 10 paragraph format. So, sa sports kasi ay kapag 6 paragraph lang or 6 sentences lang yung ano nyo, too short yon. Medyo, hindi, very slim ang chance na manalo. So, medyo habaan nyo na, yung sports article nyo. 10 paragraph. O, anong ilalagay sa 10 paragraph? Para din naman yung 10 sentences. Kasi 'di ba, one paragraph is equivalent, one sentence is equivalent to one paragraph, no? Sa journalism, sa news writing, sa sports news writing. Okay? So, yung first paragraph, sagutin niyo lang who, what, why, and how. Second paragraph, elaborate niyo lang yung why and how. Tapos, sabihin niyo kung saan at kailan nangyari yung event. Third paragraph, sabihin nyo lang kung ano yung significance ng game na yon. Ano ba yung yan ba yan ay susi na ba yan sa finals or championship game ba yan?
Fourth paragraph, quote ka mula doon sa winning team. Pwedeng coach, pwedeng player. Pwedeng winning player. Fifth paragraph, describe mo ulit yung highlight ng game. Ano yung turning point? Sixth paragraph, quote naman mula sa losing coach. So, hindi lang yung winner ang ini-interview. Pwede rin nating interviewin yung natalo. Pero, be careful ha, kasi syempre, maano pa yung spirit nila noon, no? Down na down pa sila kasi talo sila. So, be careful sa pagtatanong, na hindi sila masyadong mate-demoralize. Yan. So, kaya, alam niyo ba kapag pag talo ang HRS, ang lakas ng loob kong mag-interview. Kapag may intrang or may game sa labas, 'di ba? Kunyari, naglaban, no, HRS. Panalo ang HRS, edi ang saya, no, tutuwa kami. Pero, nahihirapan ako mag-interview dun sa kabilang school, dun sa kalaban na school. Kasi, kasi syempre hurt yung feelings nila pag tinanong mo na, sa tingin mo, paano ka natalo? May gano'n, 'di ba? So, kailangan be careful talaga. So, kapag gano'n, unahin niyo na purihin niyo muna. Sabihin niyo, "You know, you had a very good start, 'no, during the game. Tapos ang ganda nung pinakita mo sa laban, kaso na short," 'di ba? So, ano muna, good muna, 'no, bago niyo itanong yung sasabihin niyo, "Sa tingin ninyo, saan nagkulang yung team?" Yan, kasi nalamangan kayo nung HRS o bakit kaya ano yung naging edge nung kabilang grupo at ano yung pagkukulang ng team ninyo. Ayan. So, ganon. Pag panalo yung HRS, no? So, kag naman talo yung HRS, edi syempre, ang lungkot ng buong school, no? Pero ako, ang lakas ng loob ko mag-interview. Yun ang gusto ko kasi makakakuha ako ng statement from the other school kasi panalo sila. Ang daling interviewin pag panalo yung other school. Sabi niya, okay, you had a great game, ganyan, ganyan. What do you think is ano sa tingin niyo yung nagpanalo sa inyo, ganyan, ganyan. Tapos, sa atin naman, interview ko yung natalo natin, syempre, makikisimpatsa ka din, no? Uy, sayang, ganda sana nung laro, kaso, kinulang. O sige, sa tingin mo, bakit ka 'di ba? Ganun yan. Mararamdaman yan kapag nasa field na kayo. So merong advantage and disadvantages pag nananalo ang HRSC sa labas. 'Di ba? Masaya yung school. Tapos ako naman hirap naman ako sa pag-gather ng interview. Pag naman talo yung school, malungkot ang lahat. Pero ako naman, nadadalian naman ako sa pag-interview. Ganun, ganun, ganun siya. Okay? No, pero kayo na rin, so kayo, mag-ano kayo, hanapin niyo yung style, no? Kailangan makakapag-interview kayo, both sa winning at saka sa losing team. Winning and losing coach. And tapos always bring with you your cellphone recorder. Yan. O tamang-tama, intrams na next week. So, as many as you can, you write sports article or sports news do sa mga game. Ang dami nating game, di ba? Okay, ito. Next, get the meaningful ko. Ayan, describe the highlight. Insert a good quote. Yan, alam niyo na tuloy yung secret ni teacher. Alam niyo na yung perception ni teacher Rose during game. Okay, describe the losing side, highlight. Yeah, so you just follow this format. Yan, and you will never go wrong. Sabi ko nga dati. Okay, ayan. So yan ha. That's the 10 um 10 paragraph format. Ngayon naman, ito yung activity nyo. Ano na lang kaya ba to? Kasi we only have 6 minutes na lang sa meeting. O, 6 minutes na lang. Tingnan ko kung kaya tong
Pero masayang magsulat ng sports kasi talagang sports news. Exciting kasi, 'di ba? Both yung game ay 7 minutes siya. Sige, i-ano ko na lang ha. I show ko na lang yung mga highlight. Tapos ise-send ko to sa inyo. Tapos i-ano nyo mamaya. O panoorin nyo ngayon. Tapos mamaya magsulat kayo. Then pasa nyo sa akin. Ayan, ito yung laban ni Tyler sa Malaysia. Malaysia ka ba? Oh, Malaysia. Ah, Singapore? Saan nga ba ito? Saan nga ba ito lumaban si Thailand? Siya yung blue. May sound ba? Walang sound, no? Eh, mahina din naman ang sound dito. Eh. Oo, siya ngayon. Siya yung naka-blue. Chair, pwede po bukas ko na lang gawin po, Chair. Oo, pero i-discuss natin yan. I-discuss pa rin. Sige po. Chair, saan ko po yung makikita, Chair, yung benches, Chair, na yan? I will send to you sa messenger. Sige Okay, po. ayun na. So, siguro ito yung second. Oh, ayan, di ba? Knockout niya yung kalaban. Tapos, ulit, third round. Ay, hindi, second round. Ayan, second round yan. Oh, siya naman yung nakatumba. Yan, second round. Ito third round na pala. Ang kulit eh. Yan, so, yan. So, panoorin nyo to. Sige, panoorin nyo na lang siya. Ang katapusan naman nun ay nanalo si Tyler dun sa kalaban niya na Malaysian. Malaysian nga ba yun? Tama, no? Malaysia or Singapore? Check ko nga. Nalimutan na. Basta, gumawa kayo ng news article about the game. Make sure na catchy yung headline. So, si Jade English, Prisma and Marcel Filipino news article. Tapos isi-send ko din yung quote ng kanyang coach. Yan. Saka yung name. Saan nga ba to? Okay? Sige, sige. Pwede kayong mag-on cam. Selfie tayo. Tulog na kayo, no? Nasa room na kayo, no? Ayun, Thailand. Mali pa. Mali pala yung dalawa kong hula. Okay, sa Thailand. Sa Thailand siya nanalo. Ay, sa Thailand yung kanyang game. Okay, let's take a selfie. 1, 2, 3. Smile. Okay. So, I'll send you the video and then the post and some details of the game and then write a sports news article. Submit to me tomorrow. Yan. Sige, basta this weekend. Okay? Tapos, um, prepare kayo sa intrams. Ha? Kayo ang magsusulat ng mga news. Kayo ba ilalaro? Player ba kayo? Chair, sa ano po, sa PE po namin at health, maglalaro daw po kami ng Chinese garter at saka Oh, ng sorry. taekwondo Ay, po. ano yun? Yun naman siya, yung palarong Pinoy, isa din siyang pwede din siya maging sports news, pero more on news writer yan, sa news writing yan. Yan. So, ang isusulat nyo, yung game. Yung game, basketball, volleyball, badminton, damat, chess. Yan, dapat present kayo sa intrams. Parehong days. Okay?
So, bring with you camera or recorder para mai-record niyo yung yung mga interview at saka some parts of the game. Okay, so let's pwede na kayo magpahinga at mag-recharge para tomorrow you can work on your article. Bye! Bye po. Sure, anong oras ko sasend sa inyo bukas? Anytime. Pag finish na, send mo na. Sige po. Bye-bye po. Good Bye! night.